Yan mga kasmorgs, mag-a-answer tayo ng ating mga subscribers questions, hindi po sa personal life ko, kung hindi about direct hire. Hi mga kasmorgs! Ako po si Ate Mars, ang inyong Smorgasbord Pinay. Subscribe na po at pindutin ang all para updated kayo sa lahat ng aking mga videos. Tara, nood na tayo! Si Ate Mars, ang inyong Smorgasbord Pinay. Ayan, dun po sa mga bago po, ako po ay gumagawa ng mga tutorials patungkol sa mga OFW vlogs at patungkol po dito sa Saudi Arabia bilang OFW at ang aking OFW journey, pati yung aking mga cooking vlogs. So, kung gusto niyo po ng ganitong channel, pwede po kayong pumunta at i-subscribe niyo po ako at like, mag-share, makit ng bell notification for more of my future videos. Ayan mga kasmorgs, mag-a-answer tayo ng ating mga subscribers questions, hindi po sa personal life ko, kung hindi about direct hire. Kasi itong direct hire na vlog ko, yung dalawa na po yan, is meron silang mga succeeding questions. So, gagawin natin, i-content natin yan para mas marami pang matuto. So, ito na po. So, dito muna sa pinaka-dati kong old vlog, ito yung direct hire worker ako, itong mga proseso bago ako nakapunta ng Saudi Arabia. So, isa-isahin po natin. So, ito yung number 1 tanong kay Sis Judy. Ang medyo mahaba-haba po ito. So, i-compress na lang natin. Hello, sakto po yung video nyo sa quiz ko. Now, thanks po. Na-hired po ako as private tutor sa at EDUC graduate daw po siya sa isang royal family po. So, wala daw po siyang babayaran kahit ano, lahat. Accommodation, food provided daw po. And then, piling daw po niya direct hire. Pero ang sa isang apps job site, doon po niya ang kanyang info. Kasi nag-a-apply siya sa abroad. So, na-hire po siya, tapos tinawagan daw po siya. So, medyo nagko-confuse siya, baka mamaya hindi daw po legit. So, kung gusto nyo malaman to, pwede nyo pong balikan yung aking vlog na direct hire po. Ito yung aking mga proseso. Andun po lahat. Pero for the purpose of this content, so ito na po sasagutin natin. Ang pagkakaalam ko po sa direct hire, kasi ako sa royal family din, direct hire po kami. Yung ganyan po, hindi po talagang hinanghihingi po talaga yan ng unang-una passport. Kasi lalakarin po, syempre ilalagay yung pangalan nyo doon sa inyong working visa. Tapos, yung middle na po kasi ang kontrata, hindi pa po yung binibigay. Ang una pong binibigay is, syempre kukuha sila ng job order. Tapos, kukuha sila ng working visa. Tapos, ipapasan yun ng representative or yung amo nyo doon sa Pilipinas. Pwedeng sa inyo o kaya ipo-forward kayo sa agency na naglalakad po ng direct hire. Take note po, wala po kayong gagastusin. Tama po siya, yun po ang sabi nung, napipil ko naman po na legit po yun. Kasi ang sabi naman po doon ay papasa siya. Hindi naman po siya hinihingan. Ang hinihingi lang sa kanya ay passport, which is tama naman po yun. Copy lang dahil lalakarin nga po yung kanyang working visa. At pinapa-sure siya kung talagang decision siya. Kasi nga po, pag naglakad ka, magbabayad ka, yung amo mo. At syempre, mapapagod rin yun. Huwag nating sabihin yung pagod. Yung financial na manggagaling doon sa magiging mong amo, pinagkatiwalaan ka, nakukunin ka nila. Siyempre, isipin mo rin man. So, pag nag-decide ka, desidido ka talaga. Hindi yung nag-aaral. Number 2 is galing kay Ems Euprasio. Sabi niya, ma'am, tanong ko lang po, pag direct hire po ba, wala po bang binibigay na cash assistance? Ma'am or sis, meron pong mga amo na nagbibigay po ng cash assistance. Sabihan nyo na lang po sila. Pwede nyo naman pong mag-message kung nakukontak nyo po yung amo nyo, kaya kung sino yung backer nyo dyan sa abroad, or kung backer nyo sa Pilipinas. Kung talagang walang-wala kayo, pwede naman po kayo manghingi ng cash assistance. Pero wag naman po nating sobrang samantalahin yung magiging amo. Kasi nga po, pag direct hire po kayo, lahat po yan ay sasagutin. Package deal na po yan, simula po sa processing. Iba po yung processing ng agency doon sa papel nyo. Iba naman yung ikaw yung magpaprocess na sarili mong papel na gagamitin ng nahihingin ng agency. Siyempre, iba yung processing ng agency. So, iba yun. Yun doon yun, gagastos yung magiging amo mo at hanggang maka-flight ka at pati yung plane ticket. Kung mahirap yan kasi kung halimbawa nasa probinsya ka tapos babalik ka sa Manila, ganun, di ba? So, ang tatanungin mo doon sa amo mo kung doon sa agency, kung magpa-process, kailangan kung pwedeng yung ibang mga makakaya na the whole day para hindi na kayo balik-balik at makakatipid rin kayo ng gastusin. Number 3 ay galing kay E. Mayon. Hello po ma'am, ask ko lang po kung ano ang mga information na kailangang ibigay sa amo na naghahanap ng worker. Naghahanap po kasi boss ko ng isa pang kasama at gusto sana ay direct hire. First time po niya mag-direct hire. Thank you po. Kung depende po kasi una, tanungin niyo yung amo kung ano yung kailangan niyang trabahador ay direct hire. Kung kasambahay,
katulad ng, di ba, domestic helper. So, ito po ang masasabi ko. Syempre, kailangan valid yung passport at least 6 months. Prepare nyo na po kahit by data. Yung iba kasi nagre-resume, pwede rin po yun. Tapos, birth certificate, kasi titingnan kung ilang taon na siya. And syempre, NBI. Tapos yung ibang mga processing, saka na po yun yung ipaprocess. Basta ito lang mga importante na to. Kasi yan ang pagbabasihan ng amo. Po ng amo kung gusto ba niya kunin siya base sa by data. Pero normally, since direct hire, tiwala siya dun sa backer na credible yung kukunin niyang kasambahay o worker. Kasi nga, merong backer na sumasalo dun sa kukuning trabahador. So, yung ibang mga documents po ay to follow na lang. Yan lang muna yung pauna kasi depende na po yun sa agency kung ano yung mga kailangan niyang requirements. Next ay galing kay Trichy Pabuwaya. Hello po, lang po ako. If direct hire ba, kailangan may visa na bago magpuntas o magproseso sa ng mga medical test o kasi po yung akin 1 week na po ako dito sa Manila. Chinat ko po yung agency through WhatsApp kung pwede na ba ako mag-appearance sa agency. Ang sagot daw po niya, hindi daw po muna kasi wala pa daw yung visa. Ganun po ba talaga yung? Gaano po ba katagal ma-release yung visa? First timer po ako. Di po pare-pareho kasi nga po, syempre kung saan matapat yung time na magparase. Syempre, meron pong pag Friday po dito ay sarado po yung opisina. Saturday, sarado po, nagbubukas po ng Sunday. Ngayon, kung mga abutan ng holiday, ayan. Ang pagkakaalam ko, 2 weeks to 1 month, hindi po pare-pareho. Pero talagang normally po talaga, kailangan po meron kayong working visa muna bago kayo magpasa ng mga requirements. Ang kailangan nyo lang ipasa para magkaroon kayo ng working visa, gaya na sabi ko nung una, kay Sis Judy, ay copy ng passport. Hindi nyo muna ipapasa inyong passport, copy lang, Xerox copy lang, kahit nga through WhatsApp. Ayan, dun sa inyong backer. Kasi ipapasa lang nila yan para malaman kung sino yung kukunin nila. At saka yung iba, naghihingi lang ng resume yan para malaman kung ano ba yung information na meron dun sa kanilang kukuning trabahador. So, wag po kayong magmadali. Kung talagang kukunin kayo, hindi po agad-agad ang pagpaprocess ng mga documents. Hindi po may visa na kayo, magpa-flight na kayo. Wag niyong madaliin yun. Kasi alam kong, ako ganyan ang feeling ko noon talagang pagka nalaman kong mag-abroad ako, gusto ko nang umalis. Hindi po ganon. Kasi pag minamadali natin, hindi po tayo napapaayos. Kaya, trust the process, magiging mas magandang sumunod tayo sa proseso. Walang umaalis ng 1 month lang, alis na. Hindi naman kayo tourist visa, di ba? Or visit visa. Magtaka kayo pag gano'n. Kasi may processing pa yan. Bukod yung paglakad mo pa ng papel at kung ano-ano pa, hindi ka agad-agad makakaalis. So, 1 week ka pa lang sa agency, huwag kang magmadali, sis. Sooner or later ay maayos siya. Hintayin niyo muna yung iyong working visa. Next naman ay galing kay Philbert Delbo. Meron daw po ba akong recommended na agency na nagpa-process ng direct hire? Ito, as much as possible, Brad or Kabayan, hindi naman po ako affiliate ng kahit anong recruitment agency, nor hanggat maaari ayoko ring mag-recommend. Pero nagtanong-tanong ako doon sa mga kasama ko at sinabi lang merong 2 agency na maganda daw. So, yung sinasabing A-Kanan, Manpower, at saka yung Layla. Pero hindi ako affiliate na, wala akong commission dyan. Ako naman baka mamaya ako ay maanyo pag nagka-problema kayo. Quote and quote, wala po akong bariya na kinikita sa pagsasabi ko ng mga ganyan kung sino man yan. Tumutulong lang po ako mga customers at nagbibigay ng information. So, as much as possible, bago po kayo pumunta sa ganyan, check nyo muna sa poa.gov.ph yung status ng mga licensed land-based, kasi tayo mga OFW land-based tayo, unless kung nasa barko, licensed manning agency, yun. So, check nyo po kung hanggang kailan pa yung kanilang agency. Baka naman ngayong taon na lang to at hindi pa-expire na. Ang checkin nyo yung next year, after 2 years, at least 1 year, di ba? At saka checkin nyo dun sa mga kasamahan, mga nag-a-apply doon, mag-eavesdrop kayo, baka merong mga problema yung agency na yon bago kayo mapasubo, di ba? Baka kayo ay mapasubo sa agency. Galing kay Christy Baha. Hello po ma'am, itatanong ko lang daw po yung papunta po ako dyan sa KSA Direct Hire din po. Ako gusto ko humingi ng tulong sa iyo kung paano at mga requirements dapat ko gawin dito sa Pinas. Salamat po. Sis, ang unang-una syempre kailangan meron kang passport na at least 6 months
Yan, kung malapit nang ma-expire, i-renew mo muna, tapos kumuha ka ng birth certificate, authenticated, NBI, kumuha ka ng by data, kaya resume. Depende po yung sa hinihingi kasi ng agency ngayon kung ano rin yung ina-applyan mo. Kung kailangan ng transcript of record at diploma, kumuha ka na rin. Pero ang priority po kasi passport muna, saka resume or transcript of record, saka NBI yan lang muna, at saka birth certificate syempre. Mag-umpisa na, papamedical po kayo. Ngayon kung may problema po kayo sa mata nyo, magpasalamin na kayo. Tapos kung masasakit yung mga ngipin nyo, ipapasta nyo na po, ipaayos nyo na. Kung meron po kayong pera, palinis nyo na, para kasi kung nasa abroad, mahal po dito. Kung dito sasakit, tapos wala pa kayong pera, di ba? Merong mga dyan ng mga ngipin. Ang alam ko dyan sa mga eskwelahan, mga dental school, magpunta-punta kayo, merong mga libre po dyan. Diyan po ako gumawa, nagpunta doon para po makalibre. Napakarami pong nilibre nitong ngipin na to noon. Ako po ay mahilig magpupunta-punta dyan. I-try nyo po rin yan dyan sa Menjola, CEU, UE, may mga dental school, dental university po sila dyan. Pwede po kayong kumuha. Tapos kung mga libreng salamin sa mata, kung malabo yung mata nyo, tapos yung kalusugan nyo, kayo nagiinom, itigil nyo na, kung kayo ay nagsisigarilyo, para maklear yung inyong bagang, inyong medical, kasi kinukuha na yan ng stool, ng urine, ng x-ray. Tapos kailangan kayo ay psychologically fit sa inyong trabaho, meron kayong sinasagutang papers doon. And syempre, depende sa inyo po kung kayo ay magtatrabaho kung household, merong TESDA certificate na kailangan, mag-undergo po kayo ng training, merong OWA, PDOS, yung Pre-Departure Orientation Seminar, OEC, ano pa ba? Tapos i-confirm mo sa airline na sasakay ka, and then babalik ka naman sa POEA para kumuha ng OM membership, ano pa bang mga biometrics para po sa contract or sa visa, ayun. At kung ano-ano pa po. Meron po hinihingan pa ng apostille certificate o yung dating tinatawag na red wave. Pero depende po nga po kung mga household, wala na po yun. Pero depende sa trabahong papasukan nyo kung kailangan po yun. Hindi po pare-pare. So ito yung tinanong sinasabi ko na medyo nakakainis. Hindi ako nainis sa tag-inis ako dun sa agency niya. Hi ma'am, new subscriber here. Tatanong ko lang po, talaga po bang walang sasagutin ng agency dito? Yung agency, in case po kung wag naman sana mangyari, no, pag kunwari di kayo komportable ni amo mo, wala nang pakialam sa iyo si agency kasi direct hire. Po, hindi naman ibig sabihin na porque nag-direct hire, wala nang silang pananaguton. Tandaan po yaran o babayaran po yun ng agency mula sa umpisa hanggang sa dulo. So may kikitain pa naman yung agency dyan. So ibig sabihin ba pag ganun, meron po silang pananagutan, hindi pong kalilimutan, humingi po kayo ng tie-up nila ng Saudi Recruitment Agency. Kung kayo pupunta ng Saudi o kung halimbawa Kuwait Recruitment Agency, kasi nga po, whether kayo ay direct hire o hindi direct hire, ay itawag dito, bago kayo pumunta sa amo, susunduin. Normally, yung iba po ay talagang pino-forward muna doon sa Saudi Recruitment Agency at yung amo na ang susundo doon. Kasi at kung magka-problema naman at hindi niya magustuhan yung amo mo, ay babalik ka din doon sa Saudi Recruitment Agency. Pilipino rin po ang mga nagtatrabaho doon, huwag po kayong mag-alala. Kung halimbawa, tapos na yung kontrata nyo at gusto nyo lumipat sa iba, o kaya hindi pa tapos, doon din po kayo babalik. Kukontakin din po nyo. Hindi na po kasi kinakailangan na pumunta po sa embassy or consulate kung may mga problema about sa trabaho. Mga documentation na lang po. Doon baylo, ganun po ang Saudi ngayon. Hindi na po ganun. Iba pinapipirma po ng waiver, meron doon po yung agency na ganun. So, dahil syempre, natatakot sila, baka pag hindi sila pumirma ng waiver, hindi sila makaalis. Nasa inyo po yun, pero kung ako, hindi po ako pipirma. Bakit? Kasi alam ko naman po yung rights ko. Pag dito sa Pilipinas, syempre, liable sila sa'yo. Tapos, ang sinasabi ko nga, hingin nyo talaga yung Saudi Recruitment Agency. Kasi nga, mahirap kung halimbawa magka-problema. Pero rest assured, pagka direct hire, mostly ay napupunta sa maayos na amo. Kasi nga, di ba, may mga backer tayo. Hindi naman kayo babakiran kung yung amo na alam niya pangit. Pero unless kung yung backer nyo ay pauwi na at kayo ay ipapalit at tingnan nyo kung wala siyang kasama doon kundi kayo lang. Nag-iisa kayo doon, magtaka na kayo
hindi ko sinasabing huwag kayong tumuloy, nasa inyo kung gusto nyo, di ba? Baka naman sabihin nyo, naku si ate, hindi ko pinapatuloy, kailangan ko trabaho. Nasa inyo po yung magdesisyon kayo, mag-isip-isip po kayo. Pero kung may mga kasama kayo, kamustahin nyo doon yung magiging kasama nyo, kaibigan nyo na sa FB or WhatsApp, magkamustahan kayo. Tanong-tanong nyo para magkaroon kayo ng idea, di ba? Tanongin nyo yung about sa amo, ganyan, para kung gusto nyo tumuloy o hindi. Mas marami kasing mga kasama, mas maganda kasi mas hindi mahirap sa trabaho. At alam niyo naman, tapos tanongin niyo kung gaano sila katagal doon, di ba? Para magkaroon kayo ng idea. Kasi normally, pag direct hire, alam mo na kung sino yung amo mo, hindi ka na nangangapa sa trabaho. Kasi kung agency hired, surprise lang, picture lang ang alam mo at konting detalye. So, sana inasagot ko. Next question is from Jemima Amistroso. Hi po ma'am, ask ko lang po kung ilang buwan po mag-process ng mga papers 5 direct hire. Depende po ito. Ngayong pandemic, medyo matagal-tagal po kasi marami pong nadagdag na process. Unang-una po yung pinakabago yung biometrics at yung, syempre, yung bakuna at yung, pwede naman hindi kayo magbakuna sa Pilipinas, sa abroad na. At syempre, dahil tumatagal, minsan nagbago-bago yung flight, yan. Tapos, minsan nagkakaroon ng lockdown, ganyan. So, minimum is 2 to 3 months, kailangan makaalis na kayo. Kasi yun yung, pero, yung pinsan ko, direct hire, inabot siya ng 1 taon sa tagal. Kasi nga, maraming pautol-untol yung processing. Kaya gano'n, siguro hindi napapollow up ng maigi. So, i-follow up nyo rin ng maigi yung inyong magiging amo sa abroad kung meron kayong backer at yung agency, dalawa. So, bago kayo mag-follow up sa agency ninyo, i-follow up nyo muna sa inyong magiging backer. At kung talagang may contact kayo doon sa inyong amo, mas mainam. Pero kung wala, doon sa representative, doon po muna nyo sabihin. Lahat ng wag kayong basta nagbabayad-bayad. Magtatanong muna kayo. Kasi nga binayaran na yan mga kasmorgs ha. Wag kayong gumaya sa akin na susyunga-syunga nung araw, di ba? Kahit direct hire. So, yun ang sinasabi ko sa inyo. Yan, bago maglabas ng mga papers or bago documentation, sabihan nyo muna doon. Pero kung mga papel lang naman, ang nawalang involved naman, okay na magpasa na kayo agad. So, yun lang mga kasmorgs. Sa susunod na lang iba, ang haba na pala. Sana ay naibigyan nyo itong aking content na to, answering my subscribers questions about direct hire. Ang dami pa po pala, hindi ko pa talaga natapos-tapos. Baka may part 2 at part 3 pa ito. Kasi, actually, simpleng direct hire lang. Pero, nung na-vlog ko ito, ang dami rin po palang mga questions. So, ayun lang mga kasmorgs, tapusin na namin. No? Maraming salamat sa panonood. See you on my next vlog. At pag may time pa tayo, gagawa ulit tayo ng mga ganitong content. So, God bless everyone. Bye-bye. See you on my next vlog, everyone. Bye-bye. Masalama.